Good day everyone, my name is Dexter C. Trindad and I'm your micro teacher for today's video. And for today, I will tackle about ethics in ancient times. So first, ethics in ancient time focus on significantly the concept of the good life and virtue ethics. There are prominent philosophers po na sila Plato, Aristotle, Epicurus, Epictetus. Sila ay nag-provide ng mga teorya na nila kung saan nagbibigay sila ng halaga to live and the virtue to live good and the virtue, which is nagbibigay tagumpay para ma-fulfill natin ang moral life. In this topic po, I will summarize their ideas and I will provide some contemporary examples to illustrate this concept. Unang-una na po dito ay si Plato. Kilala naman po natin si Plato, which is super sikat na po siyang philosophers, which is napag-aaralan natin din po natin siya sa AP noong high school. Ayon kay Plato, ang concept of good life niya ay naniniwala siya sa form of being good being to the highest reality. The good life involves understanding to aligning oneself with the idea of form. Ang virtue of ethics na sinasabi niya po dito ay ine-emphasize niya ang virtues such as wisdom, courage, moderation, and justice. Sa mga virtue na ito po ay sinisimbolize niya ang bawat individual to live a harmony life and forms. Halimbawa na lamang po sa reality natin na napapanahon ngayon is halimbawa, ang corporate leader ay nag-i-strive for ethical practices na to ensure na ang kanyang company ay magkaroon ng policies to promote. Ang gagawin niya po ay magkaroon ng promote fairness, transparency po. By aligning this idea po, ang leader po ay magkakaroon ng fair labor, equitable pay, and honest community para sa ikakalahat po, which is pantay-pantay. Ayun nga po yung sinabi niya kanina sa virtue of ethics na yung justice ng lahat. Next naman po nating philosopher ay si Aristotle. Si Aristotle po ay kilala na din po natin, which is ang dami niya pong mga pilosopiyang sumikat noong panahon niya. Ayon kay Aristotle po ay ang idea ng good life or eudaimonia or flourishing is para sa ikaka-achieve ng virtuous living po. Sabi niya rin ay ang pag-emphasize po ng living accordance with reason and finding a golden mean, which means ay ang pagbabalanse ng excess at deficiency. Ayon po kay Aristotle, ang virtue ethics ay sa kanya ay symbolize ng courage, temperance, justice din po, and practical wisdom. Ang mga ito po ay para makakilos tayo na maayos at tugma sa makakilos tayo na maayos nang wala tayong napipinsalang iba. Halimbawa na lamang po halimbawa po para sa akin is ang isang estudyante ay nag-i-strive hard sa kanyang pag-aaral and nababalance niya ito at nakakagawa din po siya ng social life. In this level po, sa reality po natin ngayon is marami pong mga estudyante na nagiging content creator, vlogger, sumisikat po sila and ginagawa po nila ang lahat para makatulong sa pamilya nila kahit na nagkakaroon sila ng social life, nakakasahod na sila kahit nag-aaral pa sila. Nababalance po nila yung pag-aaral nila at pagsa-social life nila. In this case po, doon po pumapasok yung pagkakaroon ng yung wini-work hard mo lahat ng ginagawa mo nang wala ka napipinsalang tao at nakakatulong ka sa ibang tao po, which is yung family and friends mo po. Next naman po na philosopher is si Epicurus. Ayon kay Epicurus, ang good life daw po is nagpe-pursuit sa pleasure and avoidance ng isang pain.
with a focus of intellectual pleasure para sa physical nito. Sinasabi na niya dito na ang pagkakaroon ng genuine happiness ay mabibigay natin sa ating mabibigay sa atin ng ating pamilya at friends. Gayon na din po at mabibigay nila o mabibigay mo. Ayon kay Epicurus po, ang virtue ethics ay sinisimbolize po sa kanya nito ay ang prudence, simplicity, and friendship na nagsesentral o nag-guide to long-lasting happiness and humanity po. Halimbawa na lamang po ng aking sitwasyon is, or halimbawa na po sa akin is, yung mga taong pinipiling mamuhay na lamang sa tahimik na buhay at mag-focus sa kung ano ang trabaho nila at makatulong sa pamilya nila. Kumbaga, magkaroon ka lang ng small circle of life. Kasi po, nowadays po kasi sa ating buhay, once na nagkakaroon tayo ng big world, like ang dami mong communication sa iba't ibang tao, nagkakaroon ka ng mga iba't ibang problem, which is nakakapinsala po ito sa iyo. Ayun po yung pinafocus ni Epicurus na magkaroon ng long-lasting life sa pagkakaroon ng pamilya, kaibigan at sarili lang. And lastly po, ang philosopher na ito ay si Epictetus. Ayon kay Epictetus, ang concept of good life nito ay nagpa-prominent to Stoic philosopher na naniniwala ito na ang buhay ay may harmony with nature, rationality. Which is po, hindi natin makokontrol lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Bagkus, maging makabuluhan po ito na yung mga nangyayari sa atin is i-move forward na lang po natin, hayaan na po natin sila at i-let go na po natin sila. Ang virtue of ethics na sinasabi ni Epictetus is nag-i-include sa wisdom, courage, justice, temperance, na nakakatulong sa ating lahat upang magkaroon ng inner peace sa ating buhay at para magkaroon ng maayos na face challenges sa ating pangyayari. Halimbawa na po nito ay si Drex ay natanggal sa trabaho niya. Imbis na magmukbok siya o tumambay na lamang sa bahay nila, is ang iniisip niya is mag-move forward na sa nangyayari sa kanya. Na maghanap na ng trabaho, ganon, at gumawa na ng magbagong experiences sa kanyang buhay, which is tama po kasi ayun nga po kay Epictetus, ang sinasabi niya is magkaroon ng move forward. Kumbaga, it is what it is. Kung ano yung nangyari sa'yo nun, pabayaan mo na, tanggapin mo na, i-move forward mo na yung sarili mo. And ang conclusion ko po sa topic na ito ay ethics in the ancient times po is na sila Plato, Aristotle, Epictetus ay nagpo-provide po ng guidance, wisdom, living virtues to fulfill their teaching, and they emphasize the importance of courage, moderation, justice, and rationality. To remain po sa mga nangyayari sa ating buhay. Sa pag-a-apply po nito, ang ating buhay or sitwasyon ay mas nakokontrol natin na maayos at hindi po tayo nahihirapan sa mga kung ano man ang problema natin. To endure this ethical framework po, nag-o-offer po ng valuable insights to help strive for good life and characterized by moral integrity and personal well-being. Ayun lamang po ang aking report. I hope may naintindihan po kayo. Maraming salamat.